Nagbigay ang Panginoon ng tagubilin tungkol sa handog para sa kasalanan. Kung ang isang pinuno, pare, buong kapulungan, o isang karaniwang tao ay nagkasala ng hindi sinasadya, kinakailangan nilang magdala ng handog na hayop na walang kapintasan. Ang dugo nito ay ihahandog sa altar at sa ilang kaso ay dadalhin sa loob ng tolda upang iwisik. Ang layunin nito ay para sa kapatawaran ng kasalanan. Itinuro rin ang tungkol sa handog sa pagkakasala. Ito ay para sa mga nagkasala laban sa mga banal na bagay ng Panginoon o nakagawa ng kasalanan laban sa kapwa, gaya ng pandaraya, panunumpa ng kasinungalingan o pag-aagaw ng ari-arian. Kailangang magbayad sala ang nagkasala at magdagdag ng ikalimang bahagi ng halaga sa ibinalik niyang bagay, bukod pa sa paghahandog ng isang lalaking tupa bilang handog. Kasunod nito, ipinaliwanag ang mga alituntunin para sa mga saserdote. Ang handog na susunugin ay dapat na laging may apoy na nagliliyab sa altar, hindi dapat pinapatay. Sa handog na butil, isang bahagi ang sinusunog bilang alaala, at ang natira ay para sa mga pari na kakainin sa banal na dako. Sa handog para sa kasalanan at pagkakasala, ipinagbawal ang pagkain ng dugo at taba mula sa mga hayop sapagkat ang mga ito ay itinatalaga lamang sa Diyos. Ang karne ng handog ay maaring kainin ng mga pari sa banal na dako, maliban kung ang dugo nito ay dinala sa loob ng tolda, dahil kung ganoon, ang karne ay susunugin. Sa handog pangkapayapaan, maaaring kainin ng naghandog at ng kanyang pamilya ang karne, ngunit dapat itong kainin sa loob ng itinakdang panahon. Ang karne o dugo na hindi malinis o nahawahan ay hindi dapat kainin, at sinumang kumain ng ganoon ay itatakwil mula sa bayan. Sa kabuuan, ang mga alituntunin sa mga handog ay nagpapaalala na ang Diyos ay banal at ang kanyang bayan ay dapat sumamba at mag-alay ng may kabanalan, pagsunod at tapat na puso. Ang mga batas tungkol sa mga handog ay nagtuturo ng kahalagahan ng pagsisisi, pagtubos, at pagiging malinis sa harap ng Panginoon. Ang bawat alay ay nagiging tanda ng pagpapatawad at pakikipagkasundo ng Diyos sa kanyang bayan. Kung nais mo pang masundan ang mga aral mula sa Biblia, huwag kalimutang i-like ang video at i-follow ang page.